52 screen. 52 pares ng matang hindi kumukurap, sabay-sabay na nakamasid sa bawat sulok ng kanyang kaharian. Ito ang mundo ni Alon Montenegro. Mula sa kanyang silya sa puso ng control room, tila isa siyang Diyos na nagmamasid sa kanyang nilikha. Nakikita niya ang pagaspas ng mga dahon sa hardin, ang alon sa swimming pool, ang bawat anino sa pasilyo. Walang nakakalampas sa kanya, walang lihim. Ang bawat pinto ay may sensor, ang bawat bintana ay may alarm. Ang Casa Sombra, ang tinaguriang bahay ng mga anino, ay hindi isang tahanan. Isa itong kuta, isang perpektong kulungan na dinisenyo para protektahan ang tanging yaman na natitira sa kanya. Sir Alon! Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses yon ni Yaya Leti, ang matandang kasambahay na mas matagal pa sa mansyon kaysa sa mga alaala ng kasiyahan dito. Nandito na po siya! Napabuntong hininga si Alon. Isa na naman. Pinindot niya ang isang buton at lumitaw sa pinakamalaking screen ang imahe mula sa front door camera. Isang babae. Simple ang suot na puting bestida. Simple ang pagkakatali ng buhok. Walang kolorete sa mukha. Sa unang tingin, mukha siyang inosente. At iyon ang kinatatakutan niya. Ganyan din nagsimula ang dati niyang asawa. Papasukin mo. Malamig niyang utos. Sa isa pang screen, pinanood niya ang pagpasok ng babae sa malawak na sala. Iginala nito ang paningin, hindi sa mga mamahaling palamuti o sa matatayog na kisame, kundi sa katahimikan. Tila naramdaman nito ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa bawat pader ng bahay, na pati imbagang si Alon, masyadong mapang-obserba. Isang panganib. Tumayo siya at lumabas ng control room. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat anino ay tila yumuyuko sa kanyang pagdaan. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya ang babaeng nakatayo pa rin. Tinititigan ang isang malaking family portrait sa pader. Ito ang huling litrato kung saan buo pa sila, bago siya traidorin ni Marikit. Sinag del Mundo, sabi ni Alon. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Agad na lumingon ang babae. Bahagyang nagulat, ngunit hindi natinag. Mayroong kalmadong nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila may nakikitang higit pa sa karangyaan ng paligid. Magandang umaga po, Sir Alon. Magalang niyang bati. Hindi siya pinansin ni Alon. Itinuro niya ang isang silyang nakahiwalay sa gitna ng sala. Umupo ka. Sumunod ito ng walang tanong. Pinagmasdan ni Alon ang bawat galaw nito. Ang paraan ng pag-upo, ang paglalagay ng mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan. Masyadong kalmado, masyadong kontrolado. Isang pag-arte ba ito? Bakit mo gusto magtrabaho dito? Simula ni Alon, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Malayo ang Casa Sombra sa syudad. Walang ibang bahay sa paligid. Anong sadya mo sa isang lugar na tulad nito? Tumingin si Sinag diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot. Kailangan ko po ng trabaho, sir. At nabasa ko po sa anunsyo na kailangan ninyo ng isang yaya na handang manatili sa loob ng mansyon. Para sa akin po, hindi problema ang distansya. Ang mahalaga ay ang mga batang aalagaan ko. Kasagutang nakahanda. Inaasahan ko na. Ang mga anak ko ay hindi ordinaryo. Meron silang mga trauma. Takot sila sa mga bagong tao. Paano mo sila mapapakalma? Hindi ko po sila pipilitin. Mahinahon niyang sagot. Hahayaan ko po silang lumapit sa akin sa sarili nilang panahon. Ang tiwala po ay hindi minamadali, Sir Alon. Ito ay pinaghihirapan. Napasinghal si Alon. Tiwala. Isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Mga patakaran, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Una, bawal ang cellphone habang oras ng trabaho. Pangalawa, bawal tumanggap ng bisita. Pangatlo, hindi ka pwedeng umalis sa property na ito
nang wala ang aking permiso. Narito ka para sa mga anak ko. 24 na oras sa isang araw. Maliwanag? Opo, sir. At ang pinakamahalaga sa lahat, dagdag ni Alon, lumapit siya ng isang hakbang. Ang anino niya'y tila lumamon sa liwanag na pumapalibot kay Sinag. Huwag na huwag mo akong pagsisinungalingan. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Lahat. Bago pa man makasagot si Sinag, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa may malaking hagdanan. 2 maliliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng isang haligi. Si Luan at si Amy, ang kanyang kambal. Agad na kumunot ang noo ni Alon. Yaya Letty, di ba't sinabi kong manatili sila sa playroom? Lumabas ang matandang kasambahay, baka sa mukha ang pag-aalala. Pasensya na po, sir. Narinig po yata nila ang boses ninyo at Luan, Amy, bumalik kayo sa taas. Ngayon din, utos ni Alon, ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Napaurong ang kambal, bakas ang takot sa kanilang mga mata dahil sa tono ng ama. Ngunit imbes na tumakbo pabalik ang kanilang mga paningin, ay napako sa babaeng nakaupo sa sala. Kay Sinag, nakita ni Alon ang pagbabago. Ang takot sa mga mata ng mga anak niya ay napalitan ng pagtataka. Hindi gumalaw si Sinag, hindi rin siya nagsalita. Ngumiti lamang siya. Isang ngiti na totoo, walang halong pagkukunwari. Isang ngamangiting tila may sariling init na humaplos sa malamig na hangin ng kasasombra. Dahan-dahan, humakbang si Amy. Sumunod si Luan. Bawat hakbang nila ay pinapanood ni Alon na may pagkabigla. Hindi ito nangyayari. Ang kanyang mga anak ay iniiwasan ang lahat ng estranghero na parang isang salot. Ngunit ngayon, nagpatuloy sila sa paglakad. Nilagpasan nila ang kanilang ama na parang hindi ito nakikita. Huminto sila sa harap ni Sinag. Itinaas ni Amy ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang laylayan ng bestida ni Sinag. Sinag, bulong ng bata. Ang salita ay tila isang pagtuklas. Ang liwanag mo, para kang sinag. At sa isang iglap na sumira sa lahat ng pader na itinayo ni Alon sa kanyang puso, ang 2 bata ay sabay na yumakap sa mga binti ni Sinag. Mahigpit, na parang isang taong matagal nang naliligaw sa dilim at sa wakas ay nakakita ng kanlungan. Natigilan si Alon. Ang control room, ang 52 screen, ang buong sistema ng seguridad na kanyang binuo. Lahat ay nawalan ng saysay sa sandaling iyon. Sa harap niya ay isang milagrong hindi kayang ipaliwanag ng teknolohiya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Dali-dali siyang tumalikod bago pa man may makakita. Yaya Letty, sabi niya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Ihatid mo siya sa magiging kwarto niya. Iyon lang, at mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang lungga. Sa kanyang control room, iniwan niya ang eksenang gumugulo sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang mga anak na nakayakap sa isang estranghero na para bang matagal na nila itong ina. Samamantala, inihatid ni Yaya Letty si Sinag sa isang malinis at maayos na silid sa dulo ng pasilyo. Dito ang magiging kwarto mo, Hija. Magpahinga ka muna. Nakangiting sabi ng matanda. Naiwan si Sinag na mag-isa. Iginala niya ang kanyang paningin sa silid. Simple lang ito, ngunit maluwag. May isang malaking bintana na nakaharap sa hardin na natutuyo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ng lamig na ipinakita ni Alon, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso dahil sa mainit na pagtanggap ng kambal. Napangiti siya. Siguro, ito na ang simula. Siguro kaya niyang magdala ng kaunting liwanag sa madilim na bahay na ito. Itinaas niya ang kanyang paningin, pinaplano kung saan ilalagay ang kanyang mga gamit. At doon, sa sulok ng kisame, nakita niya ito. Isang maliit na itim na domi. At sa gitna nito, isang maliit,
Pulang ilaw na tila isang mata ng demonyo. Isang matang hindi kumukurap. Nakatutok. Diretso sa kanya. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ngayon niya naintindihan. Hindi lang siya isang yaya. Saka sa sombra, isa rin siyang bilanggo na binabantayan. Hindi na halos nakatulog si Sinag ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos, bawat pag-ihip ng hangin sa bintana ay tila nagpapaalala sa kanya ng pulang ilaw sa kisame. Isang matang hindi pumipikit, isang bantay na walang kapaguran. Tila may yelong gumapang sa kanyang likuran sa tuwing maaalala niya ito. Naisip niyang umalis na lang. Bakit siya magtitiis sa isang bahay kung saan ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan na parang isang kriminal? Ngunit sa gitna ng kanyang takot, sumilay sa isip niya ang mukha ng kambal. Ang mahigpit na yakap ni Amy, ang mausisang mga mata ni Luan. Hindi sila ordinaryong mga bata. May lungkot sa kanilang mga titig na hindi dapat taglayin ng isang musmos. Sila ang dahilan kung bakit siya naroon. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili. Kinabukasan, pinili niyang harapin ang araw na may ngiti. Isang nangiting pilit sa simula, ngunit unti-unting naging totoo nang salubungin siya ng kambal sa may hagdanan. "Ate Sinag!" Sabay nilang sigaw. Ang mga boses nila ay may siglang bihira, marinig sa loob ng Casa Sombra. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang routine. Sa umaga, maglalaro sila sa playroom. Magkukulong sila sa ilalim ng kumot na ginawa nilang tent at magbabasa siya ng mga kwento tungkol sa mga prinsesa at matatapang na kabalyero. Sa hapon, tuturuan niya silang mag-drawing sa malalaking papel. Ngunit sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat kwento, sa bawat laro, nararamdaman pa rin ni Sinag ang malamig na titig mula sa itaas. Ang mga kamera ay nandoon sa bawat kwarto, sa bawat pasilyo. Nasanay na siyang lumingon at makita ang maliliit na itim na dome, tahimik na nagmamasid. Alam niyang sa likod ng mga lenteng iyon ay si Alon. Pinapanood ang bawat galaw niya, marahil ay hinihintay siyang magkamali. Isang hapon, pagkatapos nilang maglaro ng habulan sa malawak na sala, napaupo sa sahig si Luan, humihingal ngunit tumatawa. Isang tunog na musika sa pandinig ni Sinag. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong tumawa ng ganoon kalakas. Tumingala si Sinag sa kamera na nasa sulok ng sala. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. "Sir Alon," sabi niya. Ang boses niya ay malinaw at mahinahon. "Kung nakikinig po kayo, sana narinig ninyo yon." Tumawa po si Luan. Yung totoong tawa po. Hindi siya umasa ng sagot. Alam niyang walang sasagot. Ngunit sa ginawa niyang yon, tila nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Hindi na lamang siya isang binabantayan. Isa na siyang taong nag-uulat. Nagbabahagi ng isang maliit na piraso ng liwanag. Naging mas madalas ang kanyang pakikipag-usap sa kamera. "Sir, natutunan na po ni Amy isulat ang pangalan niya." O kaya na may, "Sir, nag-request po sila ng ice cream mamaya. Okay lang po ba?" Wala pa ring sagot. Pero napansin ni Yaya Letty na tila gumaan ang pakiramdam sa mansyon. Minsan, may nakahanda ng ice cream sa freezer na hindi naman niya inilagay doon. Minsan may mga bagong art materials sa playroom, mga maliliit na bagay, mga tahimik na pag-apruba mula sa anino. Isang gabi, nagising si Sinag dahil nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay nababalot sa dilim at katahimikan. Habang pababa siya ng hagdan, isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Boses. Nagmumula ito sa sala. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa dilim, naaninag niya ang isang anyo na nakatayo sa harap ng malaking portrait sa pader. Si Alon. Nakatalikod ito, ngunit ang boses niya ay malinaw. Puno ng sakit, puno ng pangungulila. Bulong ni Alon. Ang boses niya ay basag. "Tama po ba ang ginagawa ko? Itinayo ko ang mga pader na ito para protektahan sila. Pero bakit parang ako ang mas nakukulong?"
Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Dumating siya, Ma. Ang babaeng yon. Pinapasok niya ang liwanag sa mga siwang na matagal ko nang isinara. Natatakot ako. Natatakot akong magtiwala ulit. Paano kung, paano kung katulad din siya ni Marikit? Napahawak si Sinag sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang arogante at malamig na si Alon Montenegro, ang hari ng kanyang kuta, ay isa palang lalaking sugatan at nalilito, kausap ang larawan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ni Sinag ay napalitan ng awa. Isang malalim na pagkaunawa. Hindi siya galit, hindi siya masama, takot lang siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Kinalimutan na ang kanyang pagkauhaw. Kinabukasan, may bago ng determinasyon si Sinag. Hindi na lang para sa mga bata ang misyon niya. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang kambal sa loob, naisipan niyang lumabas sa likod bahay. Doon niya natuklasan ang isang malawak ngunit napabayaang hardin. Ang damo ay mataas. Ang mga halaman ay natuyo na. Tila isang sementeryo ng mga bulaklak. Simbolo ng kalungkutan ng buong bahay. Naglakad-lakad siya sa gitna ng mga damo, hanggang sa may nahagip ang kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng pagkatuyo at pagkabulok, may isang halaman na nakatayo pa rin, isang rosas. At sa dulo ng isang sanga nito, may isang buko na dahan-dahang bumubuka. Isang pulang rosas, nakikipaglaban para mabuhay. Napangiti si Sinag. Lumuhod siya at hinaplos ang malambot na talulot ng bulaklak. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang mainit na hapon, isang mabait na babae na nagtuturo sa kanya kung paano magtanim. Tandaan mo, Sinag, sabi ng babae sa kanyang alaala, kahit sa pinakamatuyong lupa, kayang tumubo ng pag-asa. Ang boses ng kanyang ninang Aurora, ang ina ni Alon, napatingala si Sinag sa langit. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa Casa Sombra, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May isang anghel na gumagabay sa kanya mula sa itaas. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang banayad, ngunit kapansin-pansing pagbabago sa Casa Sombra. Ang mga tawa ni Luan at Amy ay naging mas madalas, mas malakas. Ang kanilang mga pisngi ay nagsimulang magkaroon muli ng kulay. Sa tulong ni Yaya Leti, sinimulang linisin ni Sinag ang napabayaang hardin. Bawat araw, binubunot nila ang mga damo, dinidiligan ng tuyong lupa, at tila sumasabay sa kanilang pagsisikap ang pamumukadkad ng nag-iisang rosas. Mula sa kanyang control room, tahimik na pinapanood ni Alon ang lahat. Nakikita niya kung paano hinahabol ng kambal si Sinag sa hardin, kung paano sila sabay-sabay na nagdidilig ng halaman. Isang bahagi niya ang nagsasabing, isa itong panganib, isang paglabag sa kanyang mahigpit na kontrol. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, isang bahaging matagal na niyang ibinaon, ay nakakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Isang umaga, habang nag-aalmusal, tinawag siya ni Amy. Papa, sabi ng bata, hawak ang isang piraso ng tinapay. Pwede ba tayong kumain sa labas mamaya? Sa garden? Kasama si Ate Sinag? Napatigil si Alon. Taon na ang lumipas mula nang huli siyang tawaging papa ng kanyang mga anak. Kadalasan ay sir o kaya naman ay wala. Katahimikan lang. Ang simpleng salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang matalim na kutsilyo. Tumingin siya kay Sinag na agad namang nag-iwas ng tingin, tila ayaw makialam. Bumuntong hininga si Alon. Sige, mahina niyang sagot. Ang nangiti sa mukha ng kambal ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa labas. Ang katahimikang yon, ang bagong pag-asang sumisibol, ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa munting piknik sa hardin, isang malakas at pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang doorbell. Napakunot ang noo ni Alon. Hindi siya nag-e-expect ng bisita.
Hindi kailanman siya nag-e-expect ng bisita. "Ako na po, sir," sabi ni Yaya Letty. Mabilis na pinindot ni Alon ang isang buton sa ilalim ng mesa sa kusina. Sa isang maliit na screen na nakatago sa pader, lumitaw ang imahe mula sa front gate camera. Nanigas siya. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit. Ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang umaalimpoyong galit. Sa labas ng gate, nakatayo si Marikit, ang dati niyang asawa, ang babaeng sumira sa kanya. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang mga mamahaling damit at alahas. Nakasuot ito ng simpleng bestida. Ang buhok ay nakapusod lang at ang mukha ay walang kolorete. Bakas sa kanyang mga mata ang isang kalungkutang tila pinagpraktisan. "Papasukin niyo ako, Alon, please." Narinig niya ang boses nito sa intercom. Nagmamakaawa. "Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Miss na miss ko na sila." "Umalis ka," mariin niyang sagot sa sariling intercom. "Please, Alon, nagbago na ako. Hayaan mo akong patunayan. Kahit isang sulyap lang sa mga anghel ko." Narinig ni Sinag at Yaya Letty ang pag-uusap. Nakita nila ang pagdidilim ng mukha ni Alon, ang pag-igting ng kanyang panga. Ang malamig na aura na unti-unti nang nawawala ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. "Papa, sino yon?" tanong ni Luan, na lumapit sa kanya. Hindi sumagot si Alon. Pumasok siya sa kanyang control room at pinindot ang buton para pagbuksan ng gate. Hindi dahil sa awa, kundi dahil mas gugustuhin niyang harapin ang demonyo sa kanyang teritoryo, kung saan kontrolado niya ang lahat. Pinanood niya sa screen ang pagpasok ni Marikit. Bawat hakbang nito ay tila isang lason na kumakalat sa lupa ng Casa Sombra. Pagdating ni Marikit sa sala, naroon na si Alon, naghihintay na parang isang hukom. Sa likod niya, sa may hagdanan, nakatayo si Sinag. Hawak sa kamay ang kambal na kapwa nagtatago sa kanyang likuran. "Alon, mahal ko," sabi ni Marikit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Salamat at pinapasok mo ako." "Anong kailangan mo?" Walang emosyon na tanong ni Alon. "Ang mga anak ko," sabi ni Marikit. Ang tingin niya ay lumipat sa kambal na nakakapit kay Sinag. "Luan, Amy, mga anak, si mama ito." Ngunit imbes na matuwa, mas lalong humigpit ang kapit ng mga bata kay Sinag. Takot ang mababasa sa kanilang mga mukha, hindi pananabik. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Marikit kay Sinag. Isang tingin na puno ng inggit at pagbabanta. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa mata. "Oh," sabi niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. "Ang bilis mo namang nakahanap ng kapalit, Alon. Isang simpleng probinsyana pa yata." Hindi pinansin ni Alon ang komento. "Nakita mo na sila. Makakaalis ka na." "Hindi," sigaw ni Marikit. Nawala na ang pagkukunwaring kahinahunan. "Mga anak ko yan. May karapatan ako sa kanila." "Wala kang karapatan," sigaw pabalik ni Alon. Ang galit na kanyang pinipigilan ay sumabog. "Iniwan mo sila. Ipinagpalit mo sila para sa pera at sa lalaki mo. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas." Sa gitna ng sigawan, napansin ni Sinag ang isang bagay. Ang mga mata ni Marikit ay hindi sa mga bata nakatingin, kundi sa paligid. Tila sinusuri nito ang bawat sulok, bawat pinto. Tila may hinahanap, o mas tamang sabihin, tila may minememorya. Nang sa wakas, ay napalabas na ni Alon si Marikit. Ang buong bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang piknik ay kinalimutan na. Ang liwanag ay muling nilamon ng dilim. Bumalik si Alon sa kanyang control room nang walang imik. Si Sinag naman ay inakyat ang kambal sa kanilang silid para patulugin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. May mali, may kakaiba sa mga kilos ni Marikit.
Dahil kailangan niyang ilabas ang kanyang mga gamit sa paglalaba, bumaba siya sa basement kung saan naroon ang lumang bodega. Sinabihan siya ni Yaya Letty na may mga lumang kahon doon na pwede niyang paglagyan. Habang naghahanap, isang kahon na medyo nabuksan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Puno ito ng mga lumang litrato. Kinuha niya ang isa, isang masayang pamilya. Si Alon, si Marikit, at ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Ngunit sa likod nila, sa hardin, ay may isang babaeng nakangiti ng buong pagmamahal, si Ninang Aurora niya. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato at sa ilalim ng bunton, may isang litratong nakatago. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Isang batang babae, marahil ay mga 10 taong gulang, na may malaking ngiti at nakasuot ng puting bestida. Katabi nito si Ninang Aurora niya, nakaakbay sa kanya, napatakip si sinag sa kanyang bibig. Ang batang babae sa litrato ay siya. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa buong pagkatao ni Alon nang makita niya ang litrato. Iniwan niya ang control room para sana kumuha ng isang basong tubig para pawiin ang apoy ng galit na muling nag-aalab sa kanyang dibdib dahil sa pagdating ni Marikit. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang bagong unos ang kanyang natagpuan. Nakita niya si Sinag sa pasilyo, galing sa direksyon ng bodega, hawak-hawak ang isang piraso ng kanyang nakaraan. Ang litrato. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Alon. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Nag-angat ng tingin si Sinag, bakas pa rin sa kanyang muka ang pagkagulat at ang saya ng isang matamis na alaala. Sir Alon, hindi ko po alam na may kopya kayo nito. Si Ninang Aurora po. Siya po ang tumayong pangalawang ina sa akin nung bata pa ako sa probinsya. Ninang Aurora. Ang paraan ng pagbigkas ni Sinag sa pangalan ng kanyang ina ay puno ng pagmamahal at respeto. Ngunit sa pandinig ni Alon, ito'y isang paglapastangan. Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ni Sinag. Tinitigan niya ito. Ang kanyang ina, nakangiti sa tabi ng isang batang babae na ngayon ay nasa pamamahay niya, nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi ito koinsidente. Walang bagay na nagkakataon lang. Ito ay isang plano, isang masalimuot na bitag. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Alon na binaluktot ng kanyang paranoia. Ang biglaang pagdating ni Sinag, ang kakaibang bilis, kung paano nakuha nito ang loob ng kanyang mga anak. Ang pagbabalik ni Marikit. Lahat ay konektado. Si Marikit, na alam ang kahinaan niya sa kanyang ina, ay tiyak na ginamit ang koneksyong ito. Naghahanap siya ng isang taong may kaugnayan sa nakaraan para makapasok sa kuta niya. At si Sinag ang perpektong kasangkapan. Isang anghel na may mukha ng inosente pero may puso ng isang traidor. Kaya pala, bulong ni Alon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig kay Sinag. Kaya pala gano'n na lang kadali sa'yo na makuha ang loob nila. Matagal mo na itong plinano. Napakunot ang noo ni Sinag, puno ng pagkalito. Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagkataon lang po ang lahat. Huwag mo akong tawaging Sir na para bang wala kang alam. Sigaw ni Alon, hindi na napigilan ng sarili. Huwag kang magkunwaring inosente. Magkano ang ibinayad sa'yo ni Marikit para gawin ito? Para magpanggap na mabait at pasukin ang pamilya ko? Napaatras si Sinag, tila nasampal sa mga paratang ni Alon. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko po kilala ang asawa ninyo. Si Ninang Aurora lang po ang... Huwag mong banggitin ang pangalan ng nanay ko. Anggil ni Alon, ang sakit ng posibleng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ni Marikit. Dahil ngayon, ang alaala ng kanyang ina ang ginagamit laban sa kanya. Ginamit ninyo siya. Ginamit ninyo ang kabutihan niya para sa masama ninyong plano. Tumulo ang mga luha sa mata ni Sinag, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa sakit. Hindi po yan totoo. Mahal ko po si Ninang Aurora. Kasama lahat yan sa pag-arte mo, hindi ba? Mapakla siyang tumawa. Ang galing. Napaniwala mo ako. Napaniwala mo ang lahat. Tumalikod si Alon at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang control room. Iniwan niya si Sinag na umiiyak at nanginginig sa pasilyo. Pagkaupo niya sa kanyang silya, tinawagan niya ang isang tao, ang pinagkakatiwalaan niyang hepe ng kanyang security team. Si Marco, ang taong nagdisenyo ng bawat kamera, bawat sensor sa Casa Sombra. Marco, sabi ni Alon, ang boses niya ay yari sa yelo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Sinag del Mundo. Bawat detalye, mga bank account, mga tawag sa telepono, lahat. At gusto kong gawin mo ito ng tahimik at mabilis. Masusunod, sir. Sagot ni Marco mula sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Pagkatapos ng tawag, muling tiningnan ni Alon ang mga monitor. Sa isang screen, nakita niya si Sinag na pinupunasan ng kanyang mga luha bago pumasok sa silid ng kambal. Sa isa pa, nakita niya ang kambal na mahimbing na natutulog. Ang mga anghel niya, ang tanging bagay na mahalaga sa mundo, at gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagwasak sa isang taong nagsimula ng magdala ng liwanag sa kanilang madilim na buhay. Kinabukasan, ang Casa Sombra ay naging mas malamig pa kaysa dati. Hindi na pinapansin ni Alon si Sinag. Ang bawat kilos nito ay sinusuri niya sa screen na may pagdududa. Ang bawat ngiti nito sa mga bata ay tila isang pagkukunwari. Ang bawat mabuting gawa ay tila bahagi ng isang masamang plano. Hapon na nang muling tumawag si Marco. Sir, may nakuha na po ako, sabi nito. Ayon sa aming source, may isang malaking halaga ng pera na pumasok sa bank account ni Sinag del Mundo 3 linggo na ang nakakaraan, galing sa isang di kilalang source. Napapikit si Alon. Iyon na, ang ebidensyang hinihintay niya. Ang huling pako sa kabaong. Salamat, Marco, sabi ni Alon. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pinatay niya ang tawag. Tumingin siya sa monitor kung saan naglalaro sina Sinag at ang kambal sa hardin. Masaya sila. Ngunit para kay Alon, ang eksenang yun ay isa ng ngayong kasinungalingan. Isang magandang panaginip na handa ng maging isang bangungot. Tumayo siya. Oras na para gisingin ang lahat. Hinintay ni Alon na makapasok sila mula sa hardin. Ang tawa ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa sala. Ngunit para sa kanya, ito'y tunog ng isang nalalapit na kapahamakan. Nakaupo siya sa isa sa mga silya, sa dilim, naghihintay. Sa ibabaw ng mesang nasa harap niya ay nakalatag ang 2 bagay. Ang litrato ni Sinag kasama ang kanyang ina at isang printout ng bank statement na ipinadala sa kanya ni Marco. Papa, tignan mo po, may bulaklak si Ate Sinag para sa'yo. Masayang sigaw ni Amy, tumatakbo palapit habang hawak ang isang bagong pitas na rosas. Sa likod niya ay si Sinag. May daladalang isang maliit na ngiti sa labi. Isang ngiting naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Alon. Hindi pinansin ni Alon ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Sinag na parang mga punyal. Luan, Amy, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Umakyat muna kayo sa kwarto ninyo. May pag-uusapan lang kami ng Ate Sinag ninyo. Naramdaman ng kambal ang tensyon sa hangin. Ang nangiti ni Amy ay nawala. Nagtago siya sa likod ni Sinag, mahigpit ang kapit sa kanyang bestida. Pero Papa, ngayon din, mariing utos ni Alon. Walang nagawa ang mga bata, kundi sumunod. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdan, bawat hakbang ay may pag-aalangan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Nang mawala na sila sa paningin, tumayo si Alon.
Dahan-dahanan siyang lumakad palapit kay Sinag na nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, tila isang usa na nasinagan ng mga ilaw ng paparating na sasakyan. Alam mo ba kung ano ang Troyanong kabayo, Miss Del Mundo? Tanong ni Alon. Ang boses ay mahina. Umiling si Sinag. Hindi po, sir. Ito ay isang malaking regalong kabayo na gawa sa kahoy. Paliwanag ni Alon. Huminto siya sa harap mismo ni Sinag. Inakala ng mga taga-Troy na ito'y isang alay, isang simbolo ng kapayapaan, kaya ipinasok nila ito sa loob ng kanilang matibay na pader. Pero hindi nila alam na sa loob ng kabayo ay nagtatago ang mga kalabang sundalo. At pagsapit ng gabi, lumabas sila at sinakop ang buong syudad mula sa loob. Hinawakan niya ang baba ni Sinag, pinilit itong tumingin sa kanya. Ikaw ang Troyanong kabayo ko. Isang regalo na mukhang inosente, pero sa loob ay puno ng pagkakanulo. Hindi ko po maintindihan. Nanginginig na sabi ni Sinag. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Talaga? Binitawan niya ito at itinuro ang mesa. Halika dito. Nag-aalangang lumapit si Sinag. Nakita niya ang litrato at ang bank statement. Itinuro ni Alon ang papel. 100,000 piso. Pumasok sa account mo 3 linggo na ang nakakaraan. Eksaktong 1 araw bago ka mag-apply dito. Galing sa di kilalang source. Pamilyar ba? Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ano po? Imposible po yan. Wala po akong natatanggap na ganyang kalaking pera. At ito, sabi ni Alon, kinuha ang litrato. Ang koneksyon mo sa nanay ko. Ang ginamit ninyong susi para makapasok sa bahay na ito. Ang perpektong drama. Isang probinsyanang may utang na loob sa pamilya. Akala mo ba hindi ko mahahalata? Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Pagmamakaawa ni Sinag, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Totoo po ang lahat ng sinabi ko tungkol kay Ninang Aurora. Wala po akong alam sa perang sinasabi ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alon. Ang tiwala ay para sa mga taong hindi pa naranasang saksakin sa likod, Sinag. At ako, ilang beses na akong pinagtataksilan. Hindi na ako magpapaloko ulit. Pero ang mga bata, humahagulgol na, sabi ni Sinag. Mahal ko po sila. Siyempre kasama yan sa plano, sabi ni Alon. Kunin mo ang loob nila. Makuha mo ang tiwala ko. Pero tapos na ang palabas mo. Mula sa itaas ng hagdanan, narinig nila ang mahinang iyak. Sina Luan at Amy, nakasilip, nakikinig sa lahat. Papa, huwag po, sigaw ni Luan. Huwag niyo pong paalisin si Ate Sinag. Mabait po siya. Ang iyak ng kanyang mga anak ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Alon. Ngunit ang lason ng pagdududa ay mas malakas. Para sa kanya, ang pag-iyak na ito ay patunay lamang kung gaano kaepektibo ang ginawang pagmamanipula ni Sinag. Tumingin siya kay Sinag na may pinal na desisyon sa kanyang mga mata. Isang desisyong sinasadyang gawing kasing tigas ng bakal para protektahan ang sarili sa anumang emosyon. Itinuro niya ang pinto. Mayroon kang 10 minuto para kunin ang mga gamit mo at para umalis sa bahay ko. Ang hangin sa labas ng isang mamahaling coffee shop sa syudad ay kasing lamig ng mga planong nabubuo sa loob nito. Nakaupo sa isang mesang nasa madilim na sulok si Marikit. Nakasuot ng malaking sunglasses na tila itinatago ang kanyang tunay na katauhan. Tumingin siya sa kanyang relos. Kanina pa siya naghihintay. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok at lumapit sa kanyang mesa. Si Marco, ang hepe ng seguridad ni Alon. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt, tila isang ordinaryong empleyado na nagpapalipas ng oras. Umupo ito sa tapat ni Marikit. Natagalan ka, masungit na sabi ni Marikit. Inalis ang kanyang salamin. Pasensya na.
Kailangan kong siguraduhin na walang nakasunod. Sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Kamusta? Nabalitaan ko na ang magandang balita, sabi ni Marikit. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tanggal na raw ang probinsyana. Isang ngiti rin ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiting puno ng paghanga para sa babaeng nasa harap niya. Walang palya ang plano mo, Marikit. Kinagat niya ang pain ng buong buo. Ang pekeng bank statement, ang litrato, lahat ay gumana. Si Alon mismo ang nagpalayas sa tanging taong tunay na nagmamalasakit sa mga anak niya. Magaling, sabi ni Marikit, humigop ng kanyang kape. Ganyan talaga si Alon. Ang kahinaan niya ay ang kanyang kawalan ng tiwala. Ginamit ko lang yon laban sa kanya. At ikaw, Marco, ang galing mo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan niyang aso, pero sa akin ka pala tapat. Palagi naman akong sayo tapat. Marikit, sabi ni Marco. Ang boses ay bumaba, puno ng isang matagal nang itinatagong damdamin. Mula pa noong una, alam mong gagawin ko ang lahat para sayo. Alam ko, sabi ni Marikit. Inabot ang kamay ni Marco at marahan itong pinisil. Isang simpleng haplos na nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng lalaki. At kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo. Magsasama tayo malayo dito, malayo kay Alon. Ang mga mata ni Marco ay nagningning sa pangako. Iyon lang ang gusto niyang marinig. Para sa kanya, si Marikit ang kanyang mundo. Ang pag-ibig niya para dito ay isang obsesyon na bumulag sa kanya mula sa tama at mali. At ang pera? Iyon lang ang paraan para makuha niya ang babaeng pinapangarap niya mula sa anino ni Alon. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Marco. Ngayong gabi, sabi ni Marikit. Wala na ang yaya. Si Yaya Leti ay matanda na at hindi makakalaban. Si Alon, sa kabila ng lahat ng kamera niya ay mag-isa. Ito na ang perpektong pagkakataon. Ang sistema? Kaya mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa niyan. Tumango si Marco, puno ng kumpiyansa. Mayroon akong backdoor access sa lahat. Isang master code na ako lang ang nakakaalam. Sa isang pindot lang, babagsak ang buong sistema. Mawawalan ng kuryente ang buong bahay, kasama na ang mga backup generator. Magiging bulag at bingi si Alon sa sarili niyang kuta. At papasok tayo. Dagdag ni Marikit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Kukunin natin ang mga bata. Kapag nasa atin na sila, wala siyang magagawa, kundi ibigay ang ransom na hihingin natin. 10 milyong dolyar. Napalunok si Marco. Malaking halaga iyon. Ngunit ang pangako ng isang buhay, kasama si Marikit ay mas malaki pa. May kasama akong 2 tao para siguraduhing walang magiging problema, sabi ni Marikit. Ang trabaho mo lang ay patayin ang sistema at tiyaking hindi makakalaban si Alon. Paano kung manlaban siya? Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa labi ni Marikit. Kung gayon, siguraduhin mong hindi na siya makakalaban pa. Kailanman. Tumango si Marco. Ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha ni Marikit ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Isang maliit na device na may iisang pulang buton. Ito ang para sa'yo, sabi niya. Dadalhin ko ang isa pa. Kapag nasa pwesto na kami sa labas ng gate, pipindutin ko ang akin. Isang signal para sa'yo. Pagkatapos, pindutin mo ang sayo. Kinuha ni Marco ang device. Ang plastik ay malamig sa kanyang kamay, ngunit ang bigat ng kanilang plano ay tila nakasunog sa kanyang palad. Kapag pinindot mo ang buton na yan, sabi ni Marikit, ang boses ay tila isang bulong ng ahas. Ang buong Casa Sombra ay magiging isang malaking libingan na walang ilaw. Ang bawat tiktak ng grandiyosong orasan sa sala ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng Casa Sombra. Ang katahimikan, iyon ang unang napansin ni Alon.
Isang katahimikang mas malalim at mas nakakabingi kaysa dati. Mula nang umalis si Sinag, kasama nitong nawala ang mga huling bakas ng buhay sa loob ng bahay. Mula sa kanyang control room, pinanood ni Alon ang kanyang mga anak sa monitor. Nakaupo sila sa playroom, ngunit hindi naglalaro. Si Luan ay nakatitig lang sa bintana, habang si Amy ay yakap-yakap ang isang manikang yari sa basahan, ang huling regalong ginawa ni Sinag para sa kanya. Walang imikan, walang galaw, para silang mga manikang nabasag. Ilang oras na ang lumipas mula nang palayasin niya si Sinag. Isang bahagi niya ang nagsasabing, tama ang kanyang ginawa. Inalis niya ang isang banta. Pinrotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, isang malamig na kamay ng pagsisisi ang nagsimulang kumapit sa kanyang puso. Ito ba ang itsura ng proteksyon? Isang kalungkutang mas matindi pa kaysa dati. Pinilit niyang iwaksi ang pakiramdam. Ito ay isang kahinaan, sabi niya sa sarili. Bahagi lang ito ng kanilang plano. Ang pagiging malapit ng mga bata kay Sinag ay patunay lamang ng kanyang husay sa pagmamanipula. Dumating ang oras ng hapunan. Inihanda ni Yaya Leti ang paboritong pagkain ng kambal, fried chicken at spaghetti. Ngunit hindi nila ito ginalaw. Nakaupo lang sila sa hapagkainan, nakayuko, tahimik. Luan, kumain ka na, sabi ni Alon. Pilit na pinahinahon ng boses. Umiling lang ang bata. Amy, anak. Gusto ko si Ate Sinag. Bulong ni Amy, ang boses ay nanginginig. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang plato, na pati imbagang si Alon. Wala na siya, at hindi na siya babalik. Ako ang papa ninyo, nandito ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Tumingin sa kanya ang kambal, hindi na may takot, kundi may isang bagay na mas masakit para kay Alon. Pagkadismaya. Pagkatapos ng hapunan, na hindi naman ginalaw, inakyat sila ni Yaya Leti sa kanilang silid. Naiwan si Alon na mag-isa sa malawak na dining hall. Tumingin siya sa mga monitor. Nakita niya ang kanyang mga anak na nakahiga sa kani-kanilang kama, ngunit hindi natutulog. Nakita niya si Yaya Leti na malungkot na nagliligpit ng pinggan. Nakita niya ang bawat pasilyo, bawat silid. Lahat ay walang laman, walang buhay. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang perpektong kuta. Ngunit ngayon, mas mukha itong isang musoleo. Isang bahay na puno ng mga multo ng masasayang alaala na hindi naman talaga sa kanya. Biglang nilagnat si Amy. Narinig ni Alon ang pag-aalala sa boses ni Yaya Leti sa intercom. Mabilis siyang umakyat. Naabutan niya ang bata na nanginginig sa kama. Pawis na pawis. Ate Sinag! Ate Sinag! Paulit-ulit na bulong ng bata sa gitna ng kanyang pagkadiliryo. Kinuha ni Alon ang basang bimpo at ipinatong sa noo ng anak. Ang init na nagmumula sa balat nito ay tila sumusunog sa kanyang palad. Isang paalala ng kanyang kapalpakan. Pinrotektahan niya sila mula sa isang pekeng banta, ngunit hinayaan niya silang magkasakit sa tunay na kalungkutan. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Amy at nakatulog na ito. Lumabas si Alon ng silid. Napahinto siya sa tapat ng malaking portrait ng kanyang ina. Tinitigan niya ang maamong mukha nito na para bang naghahanap ng kasagutan. Ma, bulong niya sa katahimikan, tama po ba ang ginawa ko? Walang sumagot kundi ang malamig na ihip ng aircon. Pakiramdam niya, pati ang larawan ng kanyang ina, ay masama ang tingin sa kanya. Bumalik siya sa kanyang control room. Umupo siya sa kanyang silya, napapaligiran ng 52 screen na nagpapakita ng isang walang buhay na bahay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kaharian ay nagmistulang isang selda at siya ang nag-iisang bilanggo. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro, ngunit alam na alam niya kung kanino galing.
Dadalawin ko ang mga anak natin mamayang gabi. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ng mapayapa. Iyon ay mula kay Marikit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang kanyang telepono. Hindi niya ito re-replyan. Hindi siya papayag. Ngunit ang mensahe ay nag-iwan ng isang masamang pakiramdam, isang babala na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa mga monitor, sa mga kamera na nakabantay sa bawat sulok ng kanyang ari-arian. Ligtas sila dito, sabi niya sa sarili. Walang sino mang makakapasok, walang sino mang makakalabas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sa isang lugar na hindi kayang bantayan ng anumang kamera, alam niyang may mali. Isang malaking pagkakamali. Ang amoy ng alikabok at lumang pintura ang sumalubong kay Sinag sa maliit na kwartong inuupahan niya. Isang maliit na kama, isang sira-sirang aparador, at isang bintanang nakaharap sa pader ng katabing gusali. Ito ang mundo niya ngayon. Isang mundong milya-milya ang layo mula sa malawak na hardin at malalambing na yakap ng kambal. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Ang bawat masasakit na salita ni Alon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Troyanong kabayo. Sinungaling. Bayaran. Ang sakit ay higit pa sa isang sampal. Ito ay isang saksak na tumagos sa kanyang kaluluwa. Paano nangyari ito? Ang tanging hangad niya lang naman ay mag-alaga, magbigay ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa dalawang anghel. Ngunit ang kanyang kabutihan ay binigyan ng mali siya. Ang kanyang katapatan ay ginawang isang kasalanan. Umupo siya at binuksan ang kanyang bag. Kinuha niya ang mga munting yaman na naipon niya sa maikling panahon niya sa Casa Sombra. Isang drawing ng bulaklak mula kay Amy na may baluktot na sulat na para kay Ate Sinag. Isang maliit na robot na gawa sa clay mula kay Luan. Mga simpleng bagay na may bigat ng isang buong mundo para sa kanya. Sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang lumang sobre. Kinuha niya ito. Ito ang liham na isinulat niya para sa kanyang ninang Aurora noong siya ay 12 taong gulang. Isang linggo, matapos siyang umalis sa kanilang probinsya para manirahan sa Maynila. Hindi niya ito naipadala dahil nalaman niyang pumanaw na ito. Itinago niya ito bilang isang alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang sulat kamay ng isang bata. Mahal kong Ninang Aurora, kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay okay lang dito sa Maynila. Pero miss na miss ko na po kayo at ang hardin ninyo. Salamat po ulit sa pagtulong ninyo sa pamilya namin. Salamat po sa pagiging ilaw namin noong madilim ang lahat. Naaalala ko pa po yung sinabi ninyo sa akin noon na kahit sa pinakamatuyong lupa, kayang tumubo ng pag-asa. At sinabi niyo rin po na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Ninang, natatakot po ako dito sa Maynila. Pero susubukan ko pong maging matapang tulad ng turo ninyo. Nagmamahal. Ang inyong inaanak Sinag. Napayakap si Sinag sa liham. Ang papel ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang mga salita ng kanyang ninang na isinulat ng kanyang sariling kamay ay bumalik sa kanya na may bagong kahulugan. Ang tunay na tapang ay ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Bigla, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Isang matinding pag-aalala para kina Luan at Amy. Paano kung ang pagbabalik ni Marikit ay hindi isang simpleng pagdalaw? Paano kung ang mga paratang ni Alon, kahit mali ang tinutukoy, ay may pinagmumulang panganib? Ang mga titig ni Marikit kanina, hindi iyon titig ng isang nagsisising ina. Iyon ay titig ng isang buwitre. Tumayo si Sinag. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng determinasyon. Mali ang umalis. Mali ang iwanan ng mga bata sa isang bahay na, kahit gaano pa karaming kamera, ay walang pusong magpoprotekta sa kanila.
Ang tiwala ni Alon ay wala sa kanya, ngunit ang kaligtasan ng mga bata ay mas mahalaga kaysa sa anumang nasirang pride. Kailangan niyang bumalik, hindi para ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Alon, kundi para siguraduhing ligtas sina Luan at Amy. Mabilis siyang nag-ayos. Kinuha niya ang kanyang pitaka at lumabas ng kwarto. Gabi na at kakaunti na ang mga sasakyang dumadaan. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nakasakay siya sa isang taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa Villa Montenegro po, sa may labas ng syudad," sagot niya. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, palakas ng palakas ang kabog sa kanyang dibdib. Para siyang naghahabol ng isang bagay na hindi niya nakikita. Malayo pa lang, natanaw na niya ang mga ilaw ng Casa Sombra. Nagniningning na parang isang kumpol ng bituin sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ngunit habang papalapit sila, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Sabay-sabay, walang babala. Ang lahat ng ilaw sa mansyon, sa loob, sa labas, sa mga pader, sa hardin, ay namatay. Kasunod nito, ang mga ilaw sa poste sa kahabaan ng pribadong kalsada ay isa-isa ring namatay. At sa isang iglap, ang lugar na kanina'y nagniningning ay nilamon ng isang ganap at nakakatakot na kadiliman. Anoong nangyari? Brownout? Tanong ng taxi driver, nagpapahinto ng sasakyan. Ngunit alam ni Sinag sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito isang ordinaryong brownout. Ito ang dilim bago ang bagyo. At siya ay papasok mismo sa gitna nito. Sa loob ng control room, isang salita lang ang namutawi sa bibig ni Elon. Imposible. Ang pagkawala ng kuryente ay dapat sinagot agad ng 4 na industrial-grade backup generators. Ngunit wala. Ang 52 screen na nagsisilbing kanyang mga mata ay naging 52 itim na salamin na nagpapakita lamang ng sarili niyang anyo na nababalot sa dilim. Isang haring nawalan ng kaharian. Ang kanyang perpektong sistema, ang kanyang kuta na hindi kayang pasukin, ay bumagsak sa isang iglap. Bulag. Bingi. Ito ang kanyang pinakamatinding bangungot. "Yaya Letty, Luan, Amy." Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ang kanyang narinig. Ang tunog ng nabasag na salamin. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang isang mabigat na flashlight mula sa ilalim ng kanyang mesa at mabilis na tumakbo palabas. Ang bawat pasilyo na dati pamilyar sa kanya ay naging isang madilim at mapanganib na lugar. Ang mga anino ay tila nabuhay, gumagalaw sa bawat sulok. Pagbaba niya sa hagdan, naabutan niya si Yaya Letty na nanginginig sa takot. Yakap-yakap ang kambal na umiiyak. Ang salamin ng French window na papunta sa hardin ay basag. At mula sa butas na yon, pumasok ang 3 anino. 2 malalaking lalaki at sa gitna nila, si Marikit. "Hello, mahal ko," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. "Mukhang may problema ka sa kuryente." Sa likod niya, isang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa dilim. "Marco?" Hindi makapaniwalang bulong ni Alon, ang kanyang hepe ng seguridad, ang taong pinagkatiwalaan niya. "Masyado kang nagtiwala sa teknolohiya, sir," sabi ni Marco. May hawak na isang piraso ng bakal. "Nakalimutan mong ang lahat ng sistema ay may kahinaan. At ang kahinaan ng sistemang ito ay ako." Ang pagkakanulo ay isang matalim na saksak na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ngayon niya naintindihan, si Sinag ay isang pain lamang, isang diversion. Ang tunay na Troyanong kabayo ay ang taong nasa tabi niya pala sa simula't simula pa. "Kunin niyo na ang mga bata," utos ni Marikit sa 2 kasama. "Huwag!" sigaw ni Alon. Sumugod siya, ngunit handa si Marco. Sinalubong siya nito ng isang malakas na palo sa tagiliran. Napadaing si Alon sa sakit
Ngunit hindi siya sumuko. Sinubukan niyang lumaban gamit ang flashlight bilang sandata, ngunit dalawa ang mga lalaking sumunggab sa kanya. Habang nakikipagbuno siya, lumapit si Marikit sa mga bata. "Halika kayo, mga anak. Oras na para umalis," sabi ni Marikit. Ang kanyang pagkukunwaring pagmamahal ay napalitan ng isang malamig at walang pakialam na tono. "Ayoko, huwag!" Sigaw ni Luan. Sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid. Nang akmang hahablutin na ni Marikit ang braso ni Amy, isang sigaw ang pumunit sa kadiliman. "Huwag mong hawakan ang mga bata." Mula sa nabasag na bintana, pumasok si Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tapang na hindi pa nakikita ni Alon kailanman. Natigilan ang lahat, maging si Marikit. "Ikaw na naman?" "Nanggigigil na," sabi ni Marikit. "Paano ka nakapasok?" Hindi sumagot si Sinag. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, kinuha niya ang isang mabigat na plorera mula sa isang mesa at ibinato ito sa isa sa mga lalaking may hawak kay Alon. Tinamaan ito sa ulo at bumagsak sa sahig. Nagamit ni Alon ang pagkakataon. Siniko niya ng malakas ang isa pang lalaki at nakawala siya. "Mga bata, takbo!" Sigaw ni Sinag. Alam ng kambal ang gagawin. Tumakbo sila papunta kay Sinag. "Sa kusina, bilis!" Utos ni Sinag. Dahil sa mga araw na ginugol niya sa paglilinis at pag-aayos ng bahay, kabisado ni Sinag ang bawat sulok nito. Kahit sa dilim, hinila niya ang mga bata papunta sa isang maliit na pinto sa dulo ng kusina, ang pinto ng pantry, na may isa pang maliit na labasan papunta sa lumang hardin. Isang daanang hindi alam ng marami. "Habulin niyo sila!" Sigaw ni Marikit. Nagkaroon ng kaguluhan. Si Alon ay nakikipaglaban kay Marco, habang ang isang lalaki ay tumakbo para habulin sina Sinag. Pagdating sa hardin, itinulak ni Sinag ang mga bata sa likod ng malalaking paso. "Dito lang kayo. Huwag kayong aalis," bulong niya. Humarap siya para salubungin ang lalaking humahabol sa kanila. Gamit ang takip ng isang basurahan, buong lakas niya itong ipinalo sa tuhod ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit at natumba. Ngunit paglingon niya, nandoon na si Marikit. "Walang kwentang probinsyana," sabi ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "Akin ang mga batang yan. Akin ang perang makukuha ko sa kanila." Sumugod si Marikit, sinabunutan si Sinag at itinulak ito sa pader. Ngunit lumaban si Sinag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawang batang nagtatago sa dilim. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan, isang desperadong labanan sa pagitan ng kasakiman at ng tunay na pagmamahal. Sa loob, nagawa ni Alon na maitulak si Marco papunta sa isang estante na bumagsak sa ibabaw nito. Duguan at sugatan, tumakbo si Alon palabas, sumusunod sa mga sigaw. Sakto sa oras na yon, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng malakas na tunog ng mga sirena. Isang kapitbahay na nagulat sa biglaang blackout at nakarinig ng mga kalabog ang tumawag ng pulis. Ang mga ilaw ng paparating na patrol car ay sumilay sa buong hardin. Ang liwanag ay naglantad sa lahat. Si Marikit, na akmang dadampot ng isang malaking bato. Si Sinag, na nakahiga sa damuhan, pilit na bumabangon. Ang braso ay may malalim na kalmot. Ngunit ang mga mata ay nakatuon pa rin sa direksyon ng mga bata, handang magsilbing panangga. Si Alon, na sugatang nakatayo, nakatingin sa eksena na may pagkabigla at isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. At sina Marco at ang kanyang mga kasamahan na napaligiran na ng mga pulis. Ang liwanag ng hustisya ay dumating na. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging liwanag na nakikita ni Alon ay ang babaeng ipinagtabuyan niya, ang babaeng bumalik mula sa wala para iligtas ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tapos na ang kaguluhan. Ang mga sirena
ay humina na at napalitan ng tahimik na pag-uusap ng mga investigador. Sina Marikit, Marco at ang kanilang mga kasamahan ay dinala na ng mga pulis. Ang Casa Sombra na nabalot ng dilim at karahasan kanina lang ay unti-unti nang binabalikan ng isang nag-aalangang liwanag mula sa mga emergency light ng mga awtoridad. Nakaupo si Alon sa isang sirang silya sa kanyang nawasak na sala habang ginagamot ng isang paramedic ang sugat sa kanyang braso. Ngunit hindi niya iniinda ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, sa hardin, kung saan si Sinag ay yakap-yakap ang kambal na umiyak pa rin sa takot. Kahit si Sinag ay may mga galos at sugat, ang tanging inaatupag niya ay ang pagpapatahan sa dalawang bata. Isang pulis ang lumapit kay Alon. Sir Montenegro, sa tingin ko po ay nakuha na namin ang lahat ng kailangan naming impormasyon sa ngayon. Pero may isang bagay pong naiwan ang babae. Sabi nito, iniabot ang isang lumang sobre na medyo may bahid ng lupa. Nalaglag po yata niya habang nagkakagulo. Kinuha ni Alon ang sobre. Nakita niya ang sulat kamay ng isang bata sa labas nito. Para kay Ninang Aurora. Nang umalis na ang pulis, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Binasa niya ang liham, ang bawat salita ng isang inosenteng bata, puno ng pasasalamat, pangungulila, at pangakong magiging matapang. Lahat ay tila mga nagbabagang uling na ipinatong sa kanyang dibdib. Ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Napayuko si Alon. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong buo. Ipinagtabuyan niya ang katapangang ito. Ipinagtabuyan niya ang katapatang ito. Ang kanyang paranoia, ang kanyang kawalan ng tiwala, ay halos ikapahamak ng kanyang mga anak. Nang sa wakas ay umalis na ang karamihan sa mga pulis at mediko, pumasok na si Yaya Leti, kasama ang kambal, habang si Sinag naman ay kausap pa ng isang babaeng pulis. Pagod na ang mga bata at mabilis na nakatulog. Nang maihatid sa kanilang silid, naiwan si Alon sa sala. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa gitna ng mga nabasag na gamit, tila isang hari na pinagmamasdan ng kanyang bumagsak na imperyo. Huminto siya sa tapat ng estanteng bumagsak kay Marco. Sa ilalim ng mga nagkalat na libro, may isang partikular na aklat na nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ang paboritong aklat ng kanyang ina, isang koleksyon ng mga tula. May kung anong nag-udyok sa kanya na damputin ito. Pagbikas niya, isang sobrang naninilaw na sa katagalan ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang binubuksan niya ang liham na matagal nang nawala. Alon, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Marahil ay hinahanap mo ang mga kasagutan na sana'y naibigay ko sa iyo ng personal. Patawarin mo ako, anak. May mga bagay na hindi ko nasabi sa iyo dahil ayokong sirain ang kaligayahan mo. Ngunit ngayon, nararamdaman kong kailangan mong malaman. Mag-ingat ka kay Marikit. Nakikita ko ang isang anino sa kanyang mga mata. Isang kasakiman na hindi kayang punan ng anumang yaman. Ang ngiti niya ay isang maskara at natatakot ako sa kung ano ang nasa likod nito. Huwag mong hayaang bulagin ka ng pag-ibig, anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Alam kong pagkatapos nito, mahihirapan kang magtiwala muli. Itatayo mo ang iyong mga pader, ngunit huwag mong isara ang iyong puso ng tuluyan. Darating ang araw, isang tunay na liwanag ang papasok sa buhay mo. Isang sinag. Kapag dumating siya, huwag mo siyang pakakawalan. Dahil siya ang magtuturo sa iyo kung paano muling bumuo ng isang tahanan, hindi lang isang bahay. Nagmamahal. Mama. Sabay na pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Alon. Ang dalawang liham, ang isa mula sa isang batang nangangako ng tapang
At ang isa mula sa isang inang nagbibigay ng babala at pag-asa ay nagsama-sama upang gibain ang huling pader na nakatayo sa kanyang puso. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang pinaniwalaan ay mali. Nagtayo siya ng kuta laban sa maling kaaway. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa dilim, habang ang tunay na liwanag ay nasa harap niya lang pala. At buong kalupitan niya itong ipinagtabuyan. Sa sandaling iyon, pumasok si Sinag sa sala, pagod at may benda sa braso. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang galit, wala nang pagdududa sa mga mata ni Alon. Tanging isang malalim, nakalulunod na pagsisisi. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Sinag. Si Sinag, na napagod na sa lahat, ay napapikit na lang. Marahil ay inaasahan ng isa na namang sigaw o paratang. Ngunit imbes na salita, naramdaman niya ang pagluhod ng isang tao sa kanyang harapan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Alon Montenegro, ang makapangyarihang hari ng Casa Sombra, na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga nabasag na salamin sa Casa Sombra ay napalitan na. Ang mga sirang kasangkapan ay naayos na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa pisikal na anyo ng bahay, kundi sa kaluluwa nito. Isang umaga, nagising si Sinag hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang kakaibang ingay. Isang tunog ng pagkakalas, pagtatanggal. Nang dumungaw siya sa bintana ng kanyang silid, ang silid na muling ibinigay sa kanya ni Alon, nakita niya ang ilang mga teknisyan sa labas. Abala sila sa pagbabaklas ng bawat isang security camera na nakakabit sa mga pader ng mansyon. Napangiti si Sinag. Simula noong gabing iyon, unti-unting giniba ni Alon ang mga pader na kanyang itinayo. Hindi lang ang mga pader na gawa sa semento at bakal, kundi pati na rin ang mga pader sa kanyang puso. Ang unang araw, matapos ang insidente, ginugol niya sa panonood sa mga anak niya na masayang nakikipaglaro kay Sinag. Ang pangalawang araw, sinubukan niyang sumali. Sa unay naging awkward, ngunit nang nangitian siya ng kanyang mga anak at hilahin papunta sa kanilang laro, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya ang muling nabuhay. Ang paghingi niya ng tawad kay Sinag ay hindi isang beses lang na pangyayari. Ito ay naging isang pang-araw-araw na gawain na ipinapakita niya hindi sa salita, kundi sa gawa. Siya na ang naghahanda ng kape nito sa umaga. Siya ang nagtatanong kung ano ang gusto nitong kainin. Siya ang nakikinig. Isang hapon, habang nagdidilig si Sinag ng mga bagong tanim na bulaklak sa hardin, lumapit si Alon. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang itong nanood. "Sinag!" panimula niya. Ang boses ay mahina. Lumingon si Sinag, pinunasan ang pawis sa kanyang noo. "Po, Sir Alon." "Alon? Tawagin mo akong Alon." Pakiusap niya. "Alam kong paulit-ulit na ito, pero patawad. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Nabulag ako ng takot." "Matagal na po kitang pinatawad, Alon." Sagot ni Sinag, isang tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilahad ni Alon ang kanyang kamay. "May gusto akong ipakita sa'yo." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Sinag ang kamay ni Alon. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa likod ng hardin, sa lugar kung nasaan ang nag-iisang rosas na unang nakita ni Sinag. Ang buong paligid nito ngayon ay puno na ng mga bagong usbong na halaman. "Ipinakita sa akin ni Yaya Leti ang liham ng mama," sabi ni Alon. Hindi binibitawan ng kamay ni Sinag. Ang liham na nagbababala tungkol kay Marikit at ang liham na nagsasabi tungkol sa isang Sinag na darating. "Buong buhay kong inakala na ang kailangan ko ay mas matataas na pader, mas maraming kamera para protektahan ang pamilya ko." Humarap siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong ngayon lang nakita ni Sinag. Isang emosyon na may kahalong pagsamba
at malalim na pagmamahal. Pero mali ako. Pagpapatuloy niya. Itinayo ko ang mga pader na yon. Pero ikaw ang nagsilbing tunay na pader namin. Ikaw ang panangga. Ikaw ang liwanag na pumasok sa pinakamadilim na gabi ng aming buhay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Sinag, sa malambot na damuhan ng hardin na sabay nilang binuhay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simpleng singsing na yari sa pinilipit na mga sanga ng bulaklak. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, Sinag. May mga peklat ang nakaraan ko. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Pero ipinapangako ko na sa bawat araw na darating, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwala mo. Hahayaan kitang maging ilaw ko at sisikapin kong maging tahanan mo. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Sinag. Sinag del Mundo, ang aking liwanag, sabi ni Alon. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng kanyang damdamin. Will you marry me? Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Sinag habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Isinuot ni Alon ang singsing na gawa sa bulaklak sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Yehey! Sabay silang napalingon. Mula sa likod ng isang puno, lumabas sina Luan at Amy kasama si Yaya Letty. Tumakbo ang kambal at yumakap sa kanilang dalawa. Nabuo ang isang masayang grupo sa gitna ng hardin. Hinawakan ni Luan ang kamay ni Alon, hinawakan ni Amy ang kamay ni Sinag. At sa unang pagkakataon, ang apat na sulok ng kanilang pamilya ay nagkadugtong-dugtong. Ang Casa Sombra, ang bahay ng mga anino, ay hindi na madilim. Ang mga kamera ay wala na. Ang mga pader ay naroon pa. Ngunit hindi na bilang isang kulungan, kundi bilang mga saksi sa isang bagong simula. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagong pamilya ang nagsimulang magtanim. Magtanim ng mga bagong bulaklak. Magtanim ng mga bagong pangarap. Magtanim ng isang pag-ibig na itinayo hindi sa takot, kundi sa pundasyon ng tiwala na kasing tatag ng lupa at kasing liwanag ng pag-asa.